Trim natin yan, oh. Yan na naman tayo. De, tatanggalin po natin yung mga ano. Nakita naman natin yan, yung mga patay na roots. Na isang malaki, ayan. Nabutas na yan. Sana po. Ay, ayan mga ka-farmer. Maulan. Maulan na naman. Tag-ulan na talaga. So ayan, pakita ko lang po yung ating mga halaman. May dumating tayong napakaraming 600 pesos ang isa. Kaya lang medyo na damage doon sa packaging. Ayan po, ang ganda pero titrim natin yan. Ayan na naman tayo. De, tatanggalin po natin yung mga nakita naman natin yan, yung mga patay na roots. Kasi kumukuha pa ng energy yan. Titira natin ito yung mga healthy. Ayan. So ayan, nakahang lang. Lalagyan natin ng ganito itong mga ito. Nag-order na ako kasi nagamit natin yung iba. Tapos yung iba pa na lalagyan din natin yan. Ayan. So far okay naman po ang ating mga bandas. Maganda madagdagan pa pero mahal din Nagre-range din po ng 600 to 800. Yung may bulaklak nasa 800. Pero ito, blooming naman na tinatawag. Malapit na po yan magbulaklak. So maganda rin naman mapabulaklak natin. Wag naman puro may bulaklak ang bibilhin Maganda talaga makapagpabulaklak ka din. Ayan Wala na akong darating yan. Tapos ayan dito, nung last time na nag-vlog tayo ay bali-bali pala yung mga langka natin. Bali, magre-recover naman po yan. Latexless yan. Masarap din po yan. Bala kung wag nang lagyan dito ng ibang tanim pa. Pero tingnan natin yung langka, pinag-iisipan ko kung isisingit ko dito. Gusto din naman ng langka na alam niyo na, medyo may kadikitan din. Ito na yung rambutan. Mag-fertilizer tayo dyan pagka para medyo mag-green naman yung kanyang dahon. At tagulan ngayon kaya gustong gusto niya yan. Ayun po yung mulberry natin. Ay, tinamaan ako ng sipon at parang lalagnatin pa. Flu, mga ka-farmer. Kaya nakapayong tayo. Dati niya, lulusong lang natin yan, di ba? Punta ako ng lechonan ngayon. May sasakyan na atang pumasok, pero dalawa pa naman ang pinaluto. Pero ayan, dito tayo sa mga halaman natin. Okay. Kalimutan ko bumili ng kalamansi. Kasi etong talbos naman, gaganda po ito bigla pagka naarawan na. Siyempre, pag puro ulan, hindi naman siya tataba na diba? Pagka nagkaroon ng photosynthesis na, umulan na, bigla po yung makikita nyo, ibang-iba ang datingan. Magiging maganda. Itong suha, okay naman to dito. Yung mga palabas po na branches, ititrim din natin yan. Papunta lang doon yung kumbaga papunta dito at papunta doon yung ating mga branches para naman hindi nakasagabal. Ganon din dito sa avocado. Gumanda yung mga avocado nagtuloy po, hindi po sila na stress, hindi sila nalungkot. So doon lang talaga kasi nga nilipat parang 2 beses kaya medyo na stress ng konti. Pero ito, tingnan nyo naman, bagong mga yan, dahon, naglabas siya. So ibig sabihin happy siya, mga farmer. Happy. So ayan, medyo naman to, medyo hindi naman natin palalakihin yan, kaya naman natin kontrolin, ititrim natin. Tingnan nyo po ang panahon ngayon. Ayan, yung mga papaya natin doon sa kabila maganda na rin. Ayan, yan po ang ngayon. Maganda naman to ang panahon na to. Mag ka lang, maglaga-laga ka lang ng isda. Healthy na tayo ngayon, mga farmer. Mahirap yung lechon, wala namang problema, konti-konti weekends. Bagay di rin naman pa ako nakain gaano ng lechon pagka trip ko lang. Yan, tinitikman natin, pero more on fish talaga. Mas gusto ko isda Ayan mga avocado natin, has avocado. Sana makasurvive po. Tapos, yun pala,
pagka galing-galing ko, next, pagka si kuya po ay nakalabas na rin sa hospital, kasi nasa hospital siya. Medyo busy tayo ngayon. Kahapon nga hindi ako nakapag-vlog. So ayan, susukatin ko na po itong gagawin nating plot dito. Diba sabi ko naman, makapag-produce ka na ng healthy pagkain, at the same time may exercise ka pa, diba? Pinapawisan ka. Ayun nga lang na nakayuko ka at nagbubungkal ka ng lupa, iba na po yung pawis mo. So iba talaga yung may activity. So ayun po yung mga green leafy vegetable ang ilalagay natin dito. Tingnan natin, may arugo lang nga din ako, ewan ko lang kung dito gaganda, kasi syempre yan pero nami-miss ko din yung yun, halaman, na yan, gulay na yan sa pizza sa Italia. Ayan. So pechay, mustasa, yung mga common. Bok choy, pwede siguro na mag bok choy dito. Pechay, mustasa, bok choy, radish. Subukan natin kasi marami po ito marami siya. Binilang ko 8 plat kaya Kahit doon pwede pa nga tayo. So dito, doon, ito. Isang mahaba dito. Pagdating doon, hati-hatiin na natin 'yan. Pwede ring mahaba, kaya lang yung po kasi papaya gusto kong sumingit. Kung ayaw natin ng papaya, isang buo na siguro mga 3 feet by 10, mga ganon. Ay, hahaching na naman tayo. Ay, grabe itong sipon na ito. Ay, sorry po, excuse me, hindi ko na ikakat yan. So ayun, grabe ang bigat ng pakiramdam ko. Ang bigat ng ulo ko, kala ko high blood, pero medyo pa rin. 136 over 100 mga ka-farmer. Medyo ingat tayo. Tapos ito yung langka, may nag-comment, di kasi makapaghintay, excited tsaka kailangan na pong ilipat yan dahil yung isa nga doon na may nag-wilt ng konti yung dahon, nagdilaw kasi nga hindi pa siya nalilipat. Siguro kinukulang na rin ng tubig pa, hindi ko na masyadong nadadalaw din. Diba? So kahit nasa lilim, akala ko umuulan, din ang pala na ambunan. Ito, gumaganda na. Happy na siya. Naglabas na po yan ng mga dahon. Diba? Ayan. 1,500. Pero pag yan po ay napaganda natin at na, diba? God willing, next year maganda na pong itsura niyan. Tapos update tayo sa suha. Ayan Tatang mo ang lalakad-lakad lang tayo. Ayan, yung suha natin, may mga naiwan pa din naman. Nag-spray ako, pero hopefully ngayong tag-ulan po, yung mga kalaban natin ay wag naman na mang-istorbo na. Pero may nakikita akong lumilipad-lipad visit wala tayo, ewan ko ngayon kung gumagana yung ating in-spray dito, pero mabilis pong lumalaki. Ayan may nahulog na isang malaki. Ayan, nabutas na yan. Sana po ay tayo kahit 5. Sa dami ng bulaklak, Mama Bet, ilan na lang ang natira? Di, tinutusok talaga ng Dapat kasi na-spray sila. Nag-i-spray na nga ako ngayon, pero gumaganda naman Tsaka wala pong nakain sa mga dahon nila ngayon. Kaya healthy siya ngayon. Na fertilizer na rin yan. Napakaganda ng linagay natin dyan. Yaramila. Special. Tapos bala ko pampalagyan ng mga Carabao manure. Kakalat natin dyan. Para siya, di ba? Yung katas, masisip siya. Susunod na season, baka mas marami namang ibunga. So eto, ano ba ito? Okay. Naglalaglagan yung nandito yung mga kaibigan nating langaw. Nahabol yung bunga ng duhat. Sayang itong duhat na to, siya pa ang nagbunga. Yung doon na maganda, wala na po, hindi naglabas ng second cropping na tinatawag. Ito nagdalawang sunod to. Sayang dapat siya na lang. Yung mga bisita na pala tayo. So ayan mga ka-farmer, babalikan natin ang ating mga halaman. Makaikot pa kaya ako doon? Di na siguro.
Ayan, pakita ko lang po bago tayo magtapos dahil wala din naman tayong vlog ngayon. Ito po yung dalawang langka. Tingnan nyo naman. Oh, medyo ano siya, kailangan na nating ilipat dahil naglanta na po yung iba niyang dahon. Ito okay. Ito medyo critical. Sana ay makasurvive pa. Pero ayan, okay naman na. Ayan, silipin natin yung pond. Puno na po ito. Hindi na tayo makakapaglason dyan. Sira pa daw yung makina namin. Ayan na. Shoutout pala kay ka-farmer Randy Meneses. Ayan, may mabibilhan daw ng ulang dito. May pinakita na sila na ulang farming, nakapand na eh. 'Di ba? Possible, 'di ba? Kasi dati ang mga nagpapakita lang po ng ulang farming, puro na lang nakatank. Hindi siya pwede sa maramihan. So kung malaking pond and makapag-ulang ka, 'yun ang 'di ba? 'Yun ang tunay na ulang farming. Hindi yung nag-aalaga ka lang sa ano at ibebenta mo sa bilang breeder, 'di ba? So parang hindi po siya sabihin mo ng farming pa rin, pero iba kasi pag sinabi mong farming, yung parang tilapia farming, 'di ba? Yung naandyan talaga sa malaking pond. So ngayon daw meron na sa may ano ba, Bulacan, parang ganun. So ayun, panoorin ko. Ayan, marami pong salamat. Ako nagtumba, no. Magandang buhay. Wala na tayo orchids na darating. Mukhang mapapamain na naman ako. Grabe, higana ako nito. Sakit po ng katawan ko. Bukas na natin yung tayo.